na hindi matutuloy yan ang pananatili ni Sara Duterte na Vice President and being still qualified to run and be able to replace him as President anytime, even before 2028. Sara Duterte is the President in waiting according to the definition sa constitutional power niya bilang Vice President. Siya po ang successor to the President in the circumstances na pwedeng ilatag according to the vacancy in the office of the President. So it's all about power. Yan ang direksyon ni Marcos, dudurugin si Sara, baluktutin ang lahat, labagin ang batas, yurakan ng konstitusyon sapagkat they want to take her out from being the next president. Napaka-bobo mo kung sino ka mang Tulfo, kung Rafi o Erwin ka. Dahil Pareho magkakamukha lang. sila sa akin, parehong-pareho. No? So, Pareho lang. you know, can you imagine, ano, yung nilista mo na yan, no? Tapos gusto pa niya tumagal. Gago. Yun. 'Di ba? Tapos hindi lang 'yon. Kahit yung mga nakapalibot sa kanya na naman mga estupido, mga incompetent, ang kakapal na mga muka, mga abusado, sobrang abusado na napapower hungry, gusto niya pang tumagal pa, 'di ba? Mga gago, 'di ba? Ubod Tama. ng gago. Itong si Gibo Chodoro, he was sanctioned recently by China, 'di ba? Ay, oh ma'am, full Never scale. before, Never before. never before, Ma'am, because it's this full stupid scale, full person. scale economic Yeah, sanction. yeah. Ang lahat ng yan, Mm. yan lang ma'am, pwede. Alam nyo, yung pambababoy na ginagawa nitong Marcos administration sa saligang batas, ang pambababoy na yan, pambababoy sa atin. Correct. Gets nyo? Hindi yan sa saligang batas lang, tayo ang binababoy. Tayo. No, yan ang mga senador na yan, yung mga Marcos team na yan, lahat sila, no? Lahat sila nagsanib puwersa nga itong mga aswang na to, no? Biro mo ihuhulihin si Senator Marcoleta, plunder. Mhm. Plunder talaga, pagkatapos si Marcos hindi mo ginagalaw, tarantado, putang ina, 'di ba? Si Romualdez, 'di ba, na sobrang magnanakaw, hindi man lang ninyo 'yan mahawak-hawakan, 'di ba? Tapos si Marcoleta na walang hindi magnanakaw, bigla ninyong huhulihin ng plunder. Kakapal naman ng mga mukha ninyo, 'di ba? So I agree. you know what, yung pambababoy nila na 'yan, it will really be ang pambababoy sa atin. And Prince, pwede bang wag masyado kasi I get distracted pag biglang gumaganyan. Nadidistract Ah, yung trend of ah, thought ko nawawala. So I'm saying, no, if we don't fight this, no, ngayon pa lang, because si Eric nagsabi siya ng grounds. instances kung saan siya pwedeng matanggal through death. Hintayin natin na papatayin sila. Kasi do you think this is impossible for a drug addict president to order something like that? He already did. During the attack of the NBI at the Senate, he said, no, according to his sister, kahit may mamatay, kailangan arestuhin si Bato. And that guy in Malacanang is a nut job. He's insane. He's not in full control of his mental faculties because he's a drug addict. No, so are you waiting for the time when, because it's not just Senator Marcoleta, okay, these are people, they are all ordinary people, lahat tayo are ordinary people except that they hold office, and that office belongs to the Filipino people. Hindi yan pag-aari ni Senator Marcoleta. Antayin natin na papatayin siya, antayin natin na dadalhin sa Hague ulit itong si Senator Bongo, yung kababuyan na ginagawa ni Marcos. Hindi niya ginawa yan kay PRRD, ginawa yan sa atin. Yung soberenya ng Pilipinas, yung saligang batas natin, binaboy tayo. Okay, so yung mga stupid na mga dilaw na yan, na natutuwa pa kayo, tanga, 'di ba? Sa atin ginawa yan, okay? So, Tama. aantayin natin kasi yung sinabi ni Eric, no? Maliwanag, 'di ba? Pag may namatay. Ang Marcos pumapatay yan, I okay? agree. Ang mga Marcos ay pumapatay ng mga kalaban nila na kapaligid sa kanya ay mga politiko din na pumapatay para sa politics. Mga putang inang yan, mga bobo. Wala kasing mga talent yung mga yan, okay? Yan lang yung pinagkakakitaan nila. Wala silang alam, okay? So, mag-aantay tayo na magiging ganyan ng Pilipinas, di ba? Pero tama yung punto mo nung nakaraan nating discussion, Ma'am Lorraine. Yeah, Pagdadaanan ito ng taong bayan. yeah. Kung tatahimik ang mamamayan, therefore we deserve
ang panggagahasa at pagyurak sa Yeah. atin kasi kami lumalaban. Yeah. Paano kung hindi kayo lumaban? Hindi naman namin kayo pwede pilitin. Pero kami lalaban. Siyempre may price yun. Makukulong kami, kinakasuhan kami, hinaharas ang pamilya namin, iniipit kami, piniperwisyo kami, or pwedeng patayin din kami. Pero lalaban kami kasi yun ang tamang dapat gawin. Pero sabi ni Ma'am Lorraine, we can only do so much. We are not the people, but we believe nakikinig ang taong bayan. Number 2, mga kababayan, yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, hindi lang po sa ligang batas ang tinatapakan ni Marcos, kundi the very foundation of the state and the government is the people. At ito ang kanyang dinudurog. Just all for power. Wala pong ibang layunin dito. Ito mga argumento ni Ben Dalo at ng Air Force na kapatid niya na pareho sila puro hangin ang laman ng utak. At Air Force nitong na hindi kaso naman ni nag-Air Marcos, Force. Oo. Diba? Hangin kasi Ma'am Air Force, 99% air, 1% force. Puro hangin. Ma'am Lorraine, mga kababayan, ito po ay tungkol sa puder. Marcos wants to control and monopolize power together with Romualdez. They want to stay in power beyond 2028. At ang balakid na hindi matutuloy yan, ang pananatili ni Sara Duterte na Vice President and being still qualified to run and be able to replace him as President anytime, even before 2028. Sara Duterte is the President in waiting. According to the definition sa constitutional power niya, bilang Vice President, siya po ang successor to the President in the circumstances na pwedeng ilatag according to the vacancy in the office of the President. So it's all about power. Yan ang direksyon ni Marcos, dudurugin si Sara, baluktutin ang lahat, labagin ang batas, yurakan ng konstitusyon sapagkat they want to take her out from being the next president. And if we were to go by his track record, di ba, gagawin niya yan. Lahat gagawin niya. Tama. Wala siyang kahihiyan. Walang kahihiyan itong Marcos na ito sa Pilipino. Walang kapal talaga ng mukha niya. So, can you imagine, si negative 15, gusto pa niya, sinusukan na siya, gusto pa niya tumagal. Tumagal. Diba, ang kapal na mukha. Tapos, ang tatanggalin niya, yung opisyal na pinaka-trusted. All this time, she sat as Vice President. From the time she sat to the day, up to today, umaakit pa siya. No, kahit na ano pa ibato mo sa kanya. Yan pa ang tatanggalin ninyo. Tapos makikita ko yung mga pagmumukha niya nila Luistro. Yan si Beatrix, si Chel Jokno, si De Lima. Yung mga yan, kakapal ng mga mukha. And you are there to really take her out, 'di ba? Kasi yan ang order ng amo ninyong kasi binigyan kayo ng mga maleta Itong sila Luistro, yan sila De Lima, 'di ba? May mga maleta yan. So, they'll do it, no? Kahit na wala kayong jurisdiction. And I also think, that even if she doesn't get impeached, bababuyin nila. Sobrang baboy ang gagawin nila dito sa Vice President na hanggang ngayon nagsisilbi sa taong bayan. Ano ang isosona ni Marcos sa July? Alam mo kung ano? 2 lang. O 3 pa siguro. Snort ng cocaine, Duterte, pagnanakaw niya. Ano bang ginawa niya? 'Di ba? Wala naman siyang ginawa. Siguro puro ka Duterte. Siguro after wala kang ginawa, 'di ba? Puro kayo turo ni Vince Dizon. Isa pa 'yan, incompetent, 'di ba? Magnanakaw. 'Di ba? So ano sasabihin niya sa SONA, right? Ano sasabihin niya, Eric? Naisip mo ba? Wala. Ano sabihin niya? Nagsuot ako ng apron, tapos nagbigay ako ng burger, nagmukha akong tanga. Pinahiya ako ni Putin, 'di ba? Ang idiot, 'di ba? Hindi man lang niya alam na dapat lahat naka-earpiece. Tapos nung sinabihan siya, hindi pa niya alam paano ilagay. Diyos ko, 'di ba? So, ano sasabihin niya? Ano sasabihin niya sa SONA? When President Putin told me after about 10 million minutes, I was able to figure it out. Ang galing ko, 'di ba? Right? Ano sasabihin niya, right? Tama, kasi under kay Marcos, Ma'am Lorraine, sa amin ni Ma'am Lorraine, hindi namin ito makakalimutan. Mula po sa tayo ay nirespeto ng Transparency International sa panahon ni Pangulong Duterte, umangat tayo sa trust and credit rating, anti-corruption ngayon. Tayo po ay nasa average number 3 sa pinaka-corrupt na bansa at gobyerno
sa Southeast Asia or sa Asian Pacific na mga bansa. Pangalawa, sa ilalim ni Marcos Jr. mga kababayan, taon-taon tayo po ay nangungutang ng hindi bababa sa 2 trilyon pesos, kaya lubog na lubog sa utang ang buong bansa. Yan ang kanyang ginawa. At ang mga utang na ito ay hindi na pupunta sa taong bayan, kundi tinatabunan nila ang mga kinukurakot sa ating mamamayan. Pangatlo, sa ilalim ni Marcos Jr. po, pinakalugmok ang agrikultura, pinakabagsak ang turismo, pinakabagsak ang industriya, lumalayas ang mga investor at kaliwat kanan po na halos ibenta na ang ari-arian ng ating bayan at pati po kagaya ng pagpasimple nila na hindi na may paliwanag saan na ang Maharlika Diskarte Fund, saan na ang mga bilyon-bilyon na pinagbintahan na ginto. Yan po ang hindi niya i-report pero yun ang kanyang na-accomplish, ang pagkalugmok at pagkawasak ng buong sambayan ng Pilipino. Eric, hindi mo pa minimension yung flood control. Ay, oo. Kasi yun yung, Thank you. ibig ba sabihin nun, Eric, na nag-succeed na sila sa iyo? Kasi nakalimutan mo na. Kasi sabi ni Tulfo, I don't know which Tulfo it was, dahil magkakamukha lang yung dalawang gagong yan sa akin. Na, pwede ba tayo mag-move forward? Kailangan ba pag-usapan parati yan? Move forward daw. Tarantado, di ba? Bobo. Di ba? Napaka-bobo mo kung sino ka mang Tulfo, kung Rafi o Erwin ka. Dahil Pareho magkakamukha lang. sila sa akin. Parehong-pareho. No? So, Pareho lang. you know, can you imagine, ano, yung nilista mo na yan, no? Tapos gusto pa niya tumagal. Gago. Yun. 'Di ba? Tapos, hindi lang yon. Kahit yung mga nakapalibot sa kanya na naman, mga estupido, mga incompetent, ang kakapal na mga muka, mga abusado, sobrang abusado na napapower hungry, gusto niyo pang tumagal pa, 'di ba? Mga gago, 'di ba? Ubod Tama. ng gago. Itong si Gibo Chodoro, he was sanctioned recently by China, 'di ba? Ay, oh, ma'am. Full Never scale. before, never Oh, never before, before. never before, Ma'am, because he's this full stupid scale, full person. scale economic Yeah, sanction. yeah. Buti nga, diyan siya nasasaktan. Diyan siya Ah, masasaktan ngayon. Nakakahiya. Sobra. nakakahiya. Ayun, I cannot think of one person in this Marcos team na pwede mo irespeto. Can you? Can you think of one? Wala. None? Lahat sila nagsisilbi sa isang bulok na gobyerno, bulok na presidente, at puro kaabusuhan at pangbabaluktot, pangbubuktot, pangbabaluktot sa batas ang ginagawa. Eric, Grabe you know, ito. The worst ito. Ang tatay niya kahit papano, hindi nagkunwari. Ito nagkukunwari na kunwari ay legal siya, may batas pa, pero lahat ng ginagawa niya pangbabaluktot sa proseso at batas. At saka barefaced siya magsinungaling Ah, na grabe. akala niya stupid, akala niya na nakakalusot pa siya kasi drug addict so wala siyang perspective, 'di ba? Wala siyang tamang judgment kung ano yung hindi niya, he doesn't know how to read the room, in other words, 'di ba? Yun ang Tama. ibig sabihin ng -15, gago. Oo. Bawat bukas ng bibig mo, minumura ka ng Pilipino. So pag ako pa ikaw, shut up, 'di ba? Just shut up. Kasi wala nakakainit lang ng ulo yung mga pinagsasabi niya, 'di ba? Puro Mhm. oras kasi sinungalingan. So ito yung sinasabi ko, Eric, no, mga kababayan, na Mhm. yung wala kaming makitang Marcos team member na competent, wala. Lahat sila mga mini versions ni Bangag. Ni Mga Marcos. mga ganid sa kapangyarihan, mga corrupt, 'di ba? So, and it's because the one that sits as a president is a sociopath. There's something Tama. terribly wrong with him. So that this is what's going to be so dangerous, that we are setting precedents and we're institutionalizing dysfunctionalities. No, and it becomes normal for someone like Ping Lacson to say it's the Senate that's going to decide. 'Di ba? Not even the Supreme Court. What an idiot, 'di ba? Kasi nga alam mo, kasi kayo no? Ito, magsisisihan na tayo. Huwag niyo nang botohin 'yan, okay? Is he up for He's up for not yet, no? Hindi pa. 2031 pa siya. Unless pag nag-president na si Inday, ipreso natin yung hayop na 'yan. Ah, kakasuhan dapat sila. Plunder, yeah. Ah, Kaya nga sila nagpapakamatay, ayaw nila si Inday no? Kasi talagang ay, That's correct. At ako may final ko nga tanong sa'yo before tayo mag-wrap up. Yung mga traditional na mga maliban sa CPP, NPA, NDF na alam natin nagbebenta ng kanilang kaluluwa, money for sale sila,
At hindi naman yan ideolohiya ng pinaglalaban nila, kundi negosyo sa Mm. pondo at pera. Wala nang ideolohiya dyan sa kanila. Ano na lang yan, billboard na lang, placards na lang yan. Sa pader na lang yan parang mga ideolohiya nila. Ma'am, yung traditional na moral vanguards of society supposedly, at hindi ko maisip na lahat sila ay namaleta. Like for example, Catholic Bishops Conference of the Philippines, Integrated Bar of the Philippines. There may be some of them benefited sa maleta, pero as a group, like Catholic Educators Association of the Philippines, ano sa tingin mo ma'am ang polarizing factor for them to refuse to recognize reality? Alam natin na alam nila na si Marcos at si Romualdez ang mastermind. They believe that. No argument yan. Pero pilit nila itong tinatago, ayaw sabihin, dahil Duterte po ang papalit kay Marcos sakaling sila'y manindigan for the resignation of Marcos. Bakit kaya ganito kalala ang polarization na pati ang mga traditional moral vanguards of society nawala ang kanilang posturang tama at naging baluktot na ang kanilang mga paninindigan? Ma'am Noy. You know what I think, Eric, no? Kasi nag-LCAC tayo no? So, nakikita ko ang CPP dito, they took on the positions of leadership. And I'm pretty sure, no, that itong Catholic Church, ay yung mga na-mention mo, marami dyan magagaling, no? Talagang totoo yung um, paniniwala nila and desire nila for social justice, to end corruption. Mm. Alam nila si Marcos ang pero kasi nag-aral din ako sa UP no? So, alam ko paano gumalaw ang CPP. Kahit na 1% lang sila doon, they pretend to speak for everybody, 'di ba? So I'm thinking I see the CPP, the hand of the CPP in all of this, no? So they napasok nila yung mga like for instance, 'di ba, sa The Hague. Nandiyan sila, 'di ba? Tapos sumisimple sila na o kunyari anti-Marcos pero bawal tawaging bangag, 'di ba? Bawal yung si Grace Cabactulan, 'di ba? CPP 'yan. At bawal yung no remittance, 'di ba? So in other words, yung katulad ng tinuro ninyong lahat, pag nandiyan sila sa leadership positions, sila yung nagkumukumpas kung saan ang daan ng grupo at yung mga statements na lumalabas, 'di ba? So that kung ano man yung agenda nila, yun ang lumalabas kahit hindi ganun yung opinion ng nakararami, 'di ba? So what do Ako you, partly, I accept yeah, that. yeah, Tama ka doon, Ma'am Lorraine. There is yeah, an influence yeah, of CPP operations, agitation and infiltration in all those traditional gatekeepers and moral vanguards of democracy, supposedly. Doon sa traditional na nakasanayan natin sa mm, mga nakaraang pakikibaka para ipagtanggol ang demokratiko na lipunan at demokrasya sa Pilipinas, na ngayon ay biglang bumaliktad ang kalagayan. May factor ba, ma'am, sa cultural, sa psikolohiya, sa collective psyche ng Catholic oh, Church yeah, of ang course, pagmura ni Pangulong Duterte sa kanila at parang hindi nagre-reach out ng mga Duterte to recognize that? Na, ang sugat na yan doon sa pagkakataon na hindi naging malapit ang relasyon ng dating Pangulo sa kanila at naging isang pambihirang Pangulo si Rodrigo Duterte at wala siyang patawad sa mga kriminal at mga terorista. Enough na ito para lulokoy nila na may isang magnanakaw at bulok na gobyerno. Doon ako nagtataka, mami, gaano kalalim itong epekto sa psyche nila maliban doon sa influence at mga infiltration, agitation na ginagawa ng CPP in their institutions. Hindi ko matanggap, mami, na ganito inabot yeah, ang kabulukan at ang pagkawala ng paninindigan ng sense of right and wrong yeah, sa mga Katoliko at mga pari at mga madre at pati na dito sa mga abogado ng Integrated Bar of the Philippines just because ang involved ay posibleng Anadir Duterte ang makakabalik sa kapangyarihan kung palayasin nila ang demonyo at napakasama na gobyerno ni Marcos. Hindi ko yan ma-reconcile hanggang ngayon. Psyche ba correct. yan? Kultura ba yan? I think Eric, no, na kasi napakinggan ko si Chodoro Bacani, no, and he was saying na exactly what you're saying, no.
Totoo, magnanakaw si Marcos, no? Pero mas masama si Inday. Imagine, no? So, Grabe. I think that I think that I think we should make a distinction between the Catholic hierarchy and the faithful, the flock. Agree ako dyan. Yeah, 'di ba? Because the vast majority of Filipinos support and trust the Dutertes, 'di ba? It's simple fact, 'di ba? So we're just Mm. talking about itong hierarchy kasi PRRD, no, talagang inexpose niya yung hypocrisies ng Catholic Church. And the church has not forgiven him for that, 'di ba? So Tama. malalim yung ginawa ni PRRD, pero for me necessary 'yon. At wala Kasi pa nakagawa niyan, Ma'am Lorena. Not even the Marcos Sr. did that yeah, to challenge yung pagkapadre Damaso at mga ipokrito at mapagsamantala ng namumuno sa dominanting reliyon sa Pilipinas. Si Rodrigo Duterte lang po yeah. ang gumawa niyan. Meron pang Tama. isang gumawa niyan, Eric, si Jose Rizal, 'di ba? Anong I ginawa mean sa yeah, yeah, mga yeah. pangulo ng No, bansa. oo, I'm saying just that yung abuso na yan ng Catholic Ah, Church ang tagal-tagal na at kailangan siyang ma-call out. At kung ikaw ay totoong naniniwala sa faith mo, pari ka, you'll take it really well. Kasi yung pag kunyari punta ka sa Amerika, 'di ba? Ibang-iba ang Catholic priests doon, no? iba. Sarap-sarap magsimba doon, 'di ba? Ah, Talagang very authentic, 'di ba? Dito hindi gano'n. Sa Pilipinas hindi. Abusado. Politicized. I agree. Yeah, politicized, and they really way too powerful, 'di ba? So but I Na think nawala at yeah, naputol sa panahon ni Rodrigo yeah, Duterte. yeah, yes. Oo. I agree. Kailangan magising ang Pilipino kasi nakatanikala ang Pilipino sa organized religion, no? So Tama. I at agree. in my opinion, lakas makabobo. Ang lakas makabobo kasi simple-simple lang hindi mo pa maisip, 'di ba? Yung simple at saka lagi kang humihingi ng tulong sa Diyos na okay 'yon. Pero gumawa ka naman para sa iyo, 'di ba? Wag yung lahat iaasa mo, 'di ba? I'm not talking about matters of faith kasi ikaw bahala diyan kasi very personal 'yon. Kaya lang yung naging parang lalo pa nasa loob ang CPP ng Catholic Church, 'di ba? So ano itinuro niya na hopeless, na helpless tayo, disempowered, 'di ba? Para talagang isurrender mo yung will mo sa kanila. Tapos biro mo nandiyan sila sa very diabolical, very Kasi diabolical. dugtong-dugtong, ma'am, no? Yeah, Halimbawa, only Rodrigo Duterte, aside from challenging yung yeah, hypocrisy ng liderato ng simbahan katoliko sa Pilipinas in a brutal way, no, sa pamamaraan ng kanyang pag-expose sa kanila yeah, ng pagiging pakialamero nila sa gobyerno ng Pilipinas. Sa matagal na panahon, siya ang unang presidente na gumawa niyan. yeah, Ganon din po ang damay kung bakit ang mga mainstream media nang binangga ni Rodrigo Duterte ang mga naghahari-harian na malalaking oligarko na may control din sa media at mayayamang pamilyang malalaki, Lopez, Ayala, uh, Lusutan, lahat ng ito na may abuso sa gobyerno, may-ari ng Inquirer, walang nakagawa po na sila ay banggain frontal and direktahan ni Pangulong Duterte sila Pangilinan. Kaya, nasasanay sila ngayon na ang tarantadong gobyerno ni Marcos, nadidiktahan nila, nagagamit nila at nakokontrol. So therefore, it explains why the mainstream media supposedly na dapat ito ang konsyensya ng lipunang Pilipino ay tagapagtaguyod ng naratibo nila Marcos at nila Romualdez sapagkat yung oligarko na nasaktan ni Pangulong Duterte para protektahan ang mamamayang Pilipino, like mga Makati Business Club na yan, mga kababayan, tradisyonal yan na lumalaban sa mga abusado at korap na presidente. Pero kay Marcos, dahil natatakot sila sa isa pang Duterte na uupo, at ang naranasan nila kay Pangulong Duterte na hindi nila pwedeng kontrolin at diktahan ng gobyerno na dapat kumakalinga sa taong bayan, they seem to be distant also, Ma'am Lorraine. Yan ang At mga faktor kung bakit mahirap i-create muli ang people power factors na ito. yung ginawa kasi ni PRRD, no? Ginawa ba niya yun kasi nagpa-power trip siya? 'Di ba? Hindi. Hindi. Ginawa ba niya yun kasi salbahe siyang tao, mean siya? Hindi. Hindi. Ginawa niya yun kasi nakita niya
yung nakatanikala ang isip natin at ang puso natin, no? And nakita niya yung excesses ng mga oligarkyo kung saan sila talaga kung bakit lugmok na lugmok sa kahirapan ang Agree. Pilipino. 'Di ba? Biro mo, yung hindi ka magbabayad ng tax and they feel that they're entitled to it, 'di ba? That Prieto, the mile-long thing, 'di ba? Hindi nagbayad ng Nasyutan. billion. Imagine, no? So they feel Billion. entitled and they don't take care of the little guy. Katulad kunyari, no, sa SM noon, walang yung contractualization, hindi talaga. So, in other words, para nakita ni PRRD yung role ng yung pagkaganid ng mga elitista, no? Sino ba trillionaire ngayon? Enrique Rason. Enrique Rason. Trillionaire. He became a trillionaire while the country spiraled down. While more and more people experienced hunger, 'di ba? So, um, malalim yung intindi ni PRRD, no? At saka naman si PRRD talagang one of a kind talaga siya. Talagang hindi na to mauulit. Talagang hindi na siya. Tingin ko Actually, kung yung tinuloy-tuloy niya yan, ma'am, mm, yun ang simula sana. Pero hindi kakayanin yun sa 6 na taon, mga kababayan. Mga yeah. 20 years po niya pwedeng i-control. Hindi natin sinasabi na walang role sa lipunan ang mga oligarko, but they should be controlled by Correct. a pro-people state and government. In Yan fact, po ay dapat malinaw. At ginawa ni Pangulong Duterte, sinubukan niya, pero yeah. kapos ang oras niya. Sakto talaga yung sinabi mo, Eric, na ang mga elitista, ang mga oligarkyo, gusto talaga nila na sila yung magkokontrol ng isang bansa. Pero ang magandang gobyerno, hindi siya papayag ng ganon. Kasi nga, meron tayong saligang batas, no, na Mm. alam mo yung libro, Why Nations Fail, di ba? Ang Mm. isang Mm. sinasabi niya doon, kapag ka ang gobyerno ay extractive, ang ibig sabihin nun, kakaunti lang yung yumayaman. Yun, mga oligarkyo lang yumayaman. Tapos pahirap ng pahirap yung iba. Yun ang kung bakit ang mga bansa ay talaga nagfe-fail. So, nandun tayo ngayon. Dati hindi, umaalis na tayo doon. So, ito yung kung bakit CPRRD, no? Sinabi niya sa amin, alam nyo, yung BIR, yung customs, daming corrupt dyan, corrupt, pero wala pa yan sa isang tuldok ng mga ninanakaw ng mga oligarkyo. Yeah. See, so this is why, and then he would say, no, Eric, mga kababayan, sabi niya, alam mo, mapepreso ako dito. Pero di bale, gagawin ko. And maganda yon kasi maraming namulat na Pilipino. Kasi ang mga oligarkyo, sila may-ari ng mainstream media. Sila ang naglalabas ng mga kwento na nakatago Lahat. ng mga krimen nila. Lahat. Yeah. So, whoever holds media holds power. Kung Correct. kaya nagpapasalamat talaga ako sa SMNI. No, yung Yeah. integrity at saka yung courage, no? Talagang to speak the truth na kahit si Pero may pastor kasama ay na siya ngayon, ma'am. Sana magtuloy-tuloy. Yung Net 25. net 25, yes. Kasama na sila. Tapos Oo. nakakatawa si Ronald Llamas, 'di ba? Isa pa yan, Yung si ugok din yan. Kuya, si boyfriend ni Rizzo Ontiveros, 'di ba? Boy, Minamaliit niya ang SMNI na SMNI lang daw meron tayo. Tapos kasi bilib na bilib siya kasi si Lovely Granada, yung tao nila, yung aso nila, nagkaka-interview sa mainstream media wala na. na para bang hindi natin alam Isang na buwan lang, ma'am, wala na. wala na, 'di ba? Wala talaga silang talent. So para bagang hindi Wala namang natin laman ng alam. utak, ma'am. Wala talaga. Parang sila, parang English lang sila yun. Llamas. Ito si Llamas, bilib na bilib siya sa mainstream media na para bagang hindi natin alam, bayad na bayad, 'di ba? Yeah. At saka kung bakit ka Ronald Llamas nagkakaroon ng interview kasi bayad 'yan. Okay, Yeah. pwede ba? Media operator ka. Gago. Ako, ma'am, kung nakausap ko lang sana si Tatay Digong, he should have been president mga 50 or 60 years old siya. Because Lee Kuan Yew and the Singapore model is the more related model and experience that we can do to the Philippines. Na hindi komunismo at sosyalismo ang ating ginagamit. Kundi isang uri ng tinatawag na makatarungan, benevolent, quote-unquote dictatorship na may puso sa tao.
hindi komunista, matino ang gobyerno, at hindi naman niya dinudurog ang mga technocrats at mga oligarchs, pero inilalagay sila hanggang dyan lang kayo. Hindi pwedeng kayo ang magdikta ng gobyerno. I think that was in the heart of former President Duterte. Hindi niya lang nagawa dahil hindi sapat ang 6 years. It took Lee Kuan Yew 28 years or almost 30 years to build Singapore with that kind of strong government and strong bureaucracy, which I think yun dapat ang driving force ni Pangulong Duterte, and it should be the driving force of Sara Duterte and those who are going to succeed here. Hindi tayo makakahulagpos sa cycle na to kung ang gobyerno ay hostage ng oligarko at mga gahaman ng mga elitistang pamilya, at pati ang politika at pati ang institusyon ng ating lipunan sila ang nagdidikta, pati ang pakialamerong simbahan na binangga lahat ni Pangulong Duterte, but 6 years were too short a time for him to do that. Pero you know what, Eric, no? Parang, I mean, we cannot wish things back, di ba? But sana ganon, di ba? And there's a new movement now, the white movement. And I saw there, I thought right away na, uy, grabe na to, parang mga dilaw ito. But there are others there, no, Na hindi dilaw. hindi. No? So, and not only that, that they are very sincere. Very, very sincere in wanting to end corruption. So, we really have to stand in their shared ground, di ba? And be as united with as many of them as possible. I have practiced kasi best friend ko, dilaw. Yeah, So, ako tanggap ko, ma'am, na maybe they're avoiding to name names. yeah. Ang iba doon hindi conscious, like itong grupo nila Bishop Tindero at iba pa na mag-join. But the CBCP leadership of the Catholic Bishops Conference of the Philippines joining them, conscious yan na anti-Duterte. Yeah. Conscious yan And pro-Marcos. and pro-Marcos. Pero yung iba doon sa June 28, hindi po sila anti-Duterte. Hindi pa sila handa na openly i-call out si Marcos at si Romualdez, but they believe si Romualdez at si Marcos ay nasa sentro nito. Matter of time ay lalabas po yan, mga kababayan. You know what, Eric, no? I don't, personally, I don't understand why when you fight corruption, you won't name. Because a big part of ending corruption is you name and you shame them. Parang CPP yan, di ba? Dapat. So when you don't name, you're colluding. That's how you're being complicit, di ba? Yeah. And for me, no, from the spiritual perspective, no, I'm not a Christian, no, but I believe in Jesus. No, I believe in what I love what he teaches. No? He teaches justice, mercy, compassion, and he teaches na you believe, you stand in the things that you believe in, na hindi ka magkokompromiso, di ba? He died for what he believed in, right? So for the church, no, for these religious groups to stand there and to ask, to say that you are anti-corruption, and yet you will not have the moral courage to name this man who has destroyed our country. For me, that tells me something very clearly about the level of your spirituality. It's the kind of spirituality that I do not understand, really. And it was one of those things that made me leave the church. Really, parang I didn't see it. No? So, that's my belief. No? Kung lalo na itong ginawa ni Marcos, na sinabi ko na paulit-ulit na yung kagandahan kay Marcos, napakaliwanag niya. Walang alinlangan, magnanakaw siya. Napakadami ng ninakaw niya. Historical yung ninakaw niya sa Pilipino, and yet you're saying you're not going to name him? Diba? Why? Why would you do that? Why would you not name him when all these years the Catholic Church named him? Diba? Marcos magnanakaw, na ngayon mas malaki pa yung ninakaw niya, mas widespread pa, saka kayo tatahimik, saka ninyo hindi sasabihin yung pangalan niya. Yan ang hindi ko naiintindihan, yung klaseng moral conviction na yan. I do not get it. No. At ang direksyon yan, ma'am, panloloko. Yeah. Panlilin lang. And hypocrisy. It's not about calling out for justice. They are preventing justice by failing to identify correctly where the problem of corruption and plunder come from. It has to be identified, otherwise wala tayong paniningil at pananagutan na ipapatupad. Mali po yun. At kung hindi mo gagawin yon, hypocrisy, hipokritong
hakbang ang ginagawa mo. Eric, it's like kaibigan ko yung mga nasa Peanut Gallery, si Franco, tsaka si CJ. I admire their work, no? But Mm. if you say that it's just Martin Romualdez, really? That's so dangerous Tapos, kasi that's a half truth, no? That's a half truth na of course si Martin magnanakaw yan, grabe, 'di ba? He was so shockingly greedy up to this point, 'di ba? But to say that it's Martin who is the only mastermind, that to me tells me that something else is going on, 'di ba? Kasi kulang. kulang talaga kasi and tsaka half truth. Kasi ang Half-truth. totoong ang truth diyan, it's Bongbong Marcos who is the mastermind. It's not Mm. Martin. He is the other half. He is the vice mastermind. But the mastermind is Bongbong Marcos. Because Okay? the So, explanation there is simple. There is no Martin Romualdez without yeah. Marcos being president. There is no evil alleged against Lisa Araneta without Bongbong Marcos Hmm. being the president. There is no Saldico and yung mga executors nila, Lucas Bersamin, Mina Pangandaman, si Bunuan, sila Bernardo. Ang lahat ng ito po, babalik sa singular authority that provided the existence of their crimes and reinforce the authority to provide protection and execution of the crime, the power of the presidency. Yun Yeah, dapat ang and tumbukin natin. and he was the one who signed the budget, 'di ba? Correct. He Kasi signed it into siya a ang law. nagpatupad lahat. Kahit ilang beses doktorin o gawing istapat sindikato ni Martin Romualdez, ng mga senador at ng mga kurakot na mga kongresista ang budget, if Marcos is not giving his signature to implement and make it a law at hindi palalabasin ang singkong duling sa kaban ng bayan, walang mawawala na pondo sa mamamayan. Pero dahil siya ang nagbibigay ng authority, ibig sabihin po, ang pananagutan na mabigat sa kanya. Kaya tama ka doon, mali po yung ginagawa ni Franco Mabanta at nila CJ Hero na iputulin nilang pananagutan kay Martin Romualdez. Martin Romualdez is nothing without Marcos Jr. Even without Martin Romualdez, Marcos, because of the power na ginamit niya sa pandarambong at pangungurakot, he can replace Martin. He can replace Saldico. Mm. Pero pag wala si Marcos, wala po ang kapangyarihan ni Martin Romualdez at nila Saldico at ng kanilang mga grupo sa sindikat. That alone is the correct perspective of hitting the correct target in this struggle of the people para papanagutin po ang mga may sala sa korupsyon na ito. Very simple. Tama ka doon, Ma'am Lorraine. The budget becomes a law and it is given life to become a source of corruption and plunder because Marcos approves, implements, and executes the budget. And can you imagine the implications of running after just Martin Romualdez and then Bongbong Marcos is off the hook? You know what that means, no? What that means to our country? Grabe, no? Ibig sabihin, Injustice yun. go signal yon sa mga magnanakaw dyan. Madali pala to eh. Na ulit-ulitin natin, di ba? Meron naman pala tayong pwedeng bayaran na pwede tayong magkwento ng kung ano-ano dyan na hindi At ako yung nag-hint, Ma'am, si Martin sa kanyang pagkagalit ng pinitik-pitik siya ni Marcos at ni Boying Rimulya. Sabi niya, I will not allow myself to be the scapegoat of somebody else's crime. I will not allow myself to be thrown down the bus. Ibig sabihin, sabi niya, marami akong alam at marami akong pwedeng sabihin. Tumiklop si Marcos, tumiklop si Martin Romualdez, at tumiklop si Boying Rimulya. That shows it's Marcos. ang hirap. Ma'am, Ang hirap ng balik tayo sa next episode at yeah, maganda yung talakayan natin at hindi pa rin ako makamove on doon, Ma'am, sa ano yeah. bang inabot ng pagkalugmok ng mga protectors, vanguards, gatekeepers of democracy. Just because it's Sara Duterte who is going to be the next leader, kaya nilang yakapin ang demonyo para maghari sa lipunang Pilipino. Ma'am, your final words for this episode, please. I'll just repeat na atin ang gobyerno, tayo ang gobyerno at hindi pwedeng pabayaan ang isang abusadong gobyerno, no?
tayo ang ang tawag kasi diyan shackled leviathan. Kailangan talagang yung halimaw na yan ay talagang tinatali natin at tayo yung nagko-control, no? So, nangyayari, gagawin natin yan para sa mga anak natin at sa salinlahing Pilipino. Kung hindi, say goodbye to the Philippines. Pero hindi tayo, nobody's giving up, no? Lalaban tayo. So, maraming salamat. Magkaisa tayo. At Salamat, aming Eric. nabili ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, while we are the real sovereign power sa lipunang Pilipino, sa demokratikong lipunan, pero ang kapangyarihan na yan ng pagiging sovereign, pinakamataas na poder sa buong lipunan, ay baliwala kung hindi natin gagamitin yan na tayo ay manindigan para maging matino at maayos ang gobyerno na ating binibigyan ng ating sovereign authority. It will go back to us. Kung hindi natin sasawayin, hindi natin pupunahin at hindi natin pipigilan ang abusado, magnanakaw, kurakot at bulok at kontra sa interes ng mga Pilipino na uri ng gobyerno by not exercising our sovereign power to stop that and reform the government, then tayo lahat ay mapapailalim sa ganitong uri ng sitwasyon at walang ibang sisisihin yan, tayo ring mga mamamayang Pilipino kung hayaan natin ang ganitong sitwasyon.